Kasi kung ang pagpunta sa langit ay sa dami ng nabautismohan, eh panalo na yung mga pastor na nauna, di ba? Ang dami pa, mga UPC, mga Trinitarian. Kung yun ang basihan ng pag-akyat sa langit, eh, di ba? Sa dami ng church na na-produce, yung ba yung basihan ng parang? Karamihan, unconsciously, ang ginagawang basihan sa end time, matagal sa ministry. Maraming naitayong church. Maraming nabautismuhan. Maraming member. At ang isa pang sabi nila, malalaman mo daw sa gawa yung seed, kung ano yung tinanim mo, eh, yung din maanihin mo, dapat paldo-paldo yung wallet mo. Hindi ka naghihirap. Pag naghihirap na, tapos yun na yung tsura, hindi daw sa Diyos yan. Hindi. Aral ng tao na yan. Oh. So, yan. Diyan sa bagay na yan, naku, ay, we fail. Mapifail tayo. Basta, sabi ni Tatay George kanina, may narinig ko kanina dito, hindi pa siya dahil ng dami na-convert Tatay George. Kahit wala kang church, wala ka pang nabaptize, meron na. Hindi yan ang basihan na totoong ministro ka ng Diyos. Parang ngayon yung meme na. Parang ibang topic yun eh. So, gusto ko na yung seed of eternal life. Gusto ko sabihin dito po kanina, na gusto ko sana ipa-distinguish sa atin. Hindi yan yung parang, yung predestination, minsan na ano tayo, paano ba ang Diyos nagtalaga para maging binhi ka? Paano mo malalaman ng taong to ay tunay na binhi at hindi? Eh, yung the church ages, ang unang iglesia, mainit. Sa simula. Tapos later on, nanlamig. Pero may gusto ang Panginoon ipakita. Sabi niya, bumalik ka ulit. Nakabalik pa. Bumalik yun. Nakabalik. Naging overcomer yan. May overcomer dyan. Pagka binuksan mo yung unang selyo dun sa Book of Revelation chapter 6, may thunder nga dito eh. Kaya hindi nga pwede maglagay dito ng pito. Dito lang yung pitong kulong. Ngayon, paano mo nalaman na yung seed na yan na nasa iyo ay eternal life? Eh, sabi kanina, may nag-quote din dito. May binhi din ng pagkalihis. O, paano mo? Tingnan mo yan. Dalawang seed. Seed din. So, ang basihan, hindi tayo, you are seed. Pwede kang seed ng pagkalihis. Ito yung tanong ko, yung sabi, kanina, sabi ni Marmajera, ang parang naging basihan, pag nag-respond ka, nakahinig ka ng salita, nag-response ka, ay, sa Diyos yan. Ayun ba yung basihan? Hindi ako naniniwala yung basihan. Kasi maraming nag-response. Sa una, kausap ng Panginoon doon sa kanyang ministry, Tumalikod. biglang, In the end, 12 ulit. sino lang ang kasama ni Jesus kung nasa cross na? 11 na lang ulit. Isa na lang. Tinawag nga ni Jesus si Peter na Satanas eh. So, pero, nadaya si Peter, di ba sabi natin pag seed hindi madadaya? Bakit nadaya? Pero seed siya. Si Peter. So, ang proof dyan, yung kaninang pinakita ni Brother Francis, hindi ako copycat ni Brother Francis. Ano? Pero as far as I understand, yung predestination, huwag natin sabihin, ito ligtas, ito hindi. Ito mukhang gwapo ka, ligtas ka. Ito medyo maputi. Ito medyo magaling, matalino. Gusto ko itong iligtas. Yung Baptist teaching na, si Pastor Jason, Baptist ba siya? Yung Baptist teaching na mayroon talagang hindi binhi, may hindi binhi, pero binhi.
Pero discrepancy nga to. Discrepancy. Pero ito yung seed of God. Ito yung seed of eternal life. Ako po, ang masasabi ko dito, para maging seed of eternal life ka, yung binanggit kanina na Berean overcomer. Hindi yan yung kahit anong gawin ko, ano na ako, end-time believer ako, naniniwala ako sa propeta, hindi na ako mawawala sa Lord. Pero most of them, sabi ni Brother Branham, church within the church. May church doon sa church. May quote yan si Brother Branham na doon sa loob mismo na yan, may nangyayari doon. So ang predestination, para maging seed ka, hindi mo yan masasabi ngayon lang. Sabi ni Tatay George, magkita na lang sa finance. Kung ang basihan mo ngayon dahil ikaw ay nandyan, pero we have security on that. Para ma-secure mo yung na ikaw ay seed ng eternal life, na may eternal life ka. Ito, ulitin ko po ito. Sabi ni Pastor Domin, Berean, hindi Berean si Kristo. Hindi lang. Sabi ng Panginoong Jesus, John chapter 5:39, pagka-Berean po yan eh. Attitude yan eh. So yung pagsasaliksik ng isang isa, hindi na nangangahulugan na parang sinusubok mo lang. No? Pagkukumpara po yan eh. Hindi dahil may alam ka na hindi ka na makikinig doon sa ito, bata pa to sa ministry, hindi kita papakinggan. Mas nauna ako sa iyo. Mas marami pa akong nabaptismuhan sa iyo. Tinuturuan lang kita dati. So, mapatid, yung pagkaberean na ito yung magsasabi kung ikaw ay ligtas o seed ka ba. Napaka-komplikado kung sasabihin natin ang nature, sabi kanina, no? Kung anong nature mo yun ka. Di ba, pati yung mga seed ay nasway sa unang iglesia. O, yung mga Ephesian church, sa church sa Ephesian, nag-lukewarm sa huling iglesia, nag-lukewarm. Anong sinasabi ng Panginoon dyan? Sinong magtatagumpay? Anong klaseng pagtatagumpay yan? Pagtatagumpay na pagkabehin. Kung naiinis kayo dito, tiisin nyo muna po, ha? Pero yan ay term na ginagamit namin. As what I learned, and yan yung belief ko talaga. Kasi wala nang iba eh. Diba? Wala nang ibang basihan eh. Kasi kung anong basihan mo, mabait ka, yun ang basihan. Si Father Branham, inaano niya yan eh. Halimbawa, isang example pa, yung ano ba ang palatandaan na may Holy Spirit ang isang tao? May gusto lang basahin po dito, Matthew chapter 25. Ito yung gusto ko isa pang sabihin dun sa seed. Ang seed, na dapat na, ito parang gusto ko susugat si Pastor Roland dito, yung dealing ng believer sa Panginoon, na ang tawag dito yung hindi pinapasulat. Ba't kaya hindi pinapasulat? Hindi na kaya isulat talaga kasi napakarami at napakahaba. Yung mensahe ba naman yun? Dito, tingnan niyo po ito. Tingnan natin ko, Matthew 25, yung nangahampas na kapwa ng manggagawa. 46 po. Pero basahin muna natin sa 45. Hindi, Matthew chapter 24 pala, sorry. 24:45. Yun, sorry. Yan yung pagkain. Yung sin na yan, kailangan na pa, hindi lang yan yung tao yung sin. Ang sin din yung word, pure. Ang word na yan,
Mga kapatid, hindi yan dapat lang sabihin na, ay, balik tayo sa Bible. Tama naman yun eh. Oh, sabi nga doon, yung letter daw nakakamatay. Yung espiritu ng letra, nagbibigay buhay. Eh, ang daming nag-i-explain ng Bible. Ito, ang daming nag-i-explain ng Bible, eh, sino pakikinggan natin? May Bible din si Soriano, may Bible din si Pastor Kibuloy, may Bible din si yun lahat na. INC, JW, kahit may Muslim, mayroon din silang sarili nilang Bible. Eh, anong word yan? Sagot ko po ito, napapanahong word. Yun yung progressive word. Hindi yan pwedeng, sabi ni Pastor Magellan kanina, sa time ni Brother Branham, fullness ba yung time niya? Fullness. Pero hindi na alam ni Brother Branham yung pinag-uusapan natin. Bakit wala na siya? Eh tanong, nasisilip ba ni Brother Branham? Nasisilip niya pero hindi sa kanya pinahiyag yun. Parang kay Daniel. Tinanong ng mga disipulo ang mga apostol, ang Panginoon, Panginoon, kailan mo ibabalik yung kingdom sa Israel? Hindi yan para sa inyo. So, aminin natin sa hindi. Sabi ni Brother Branham, I must decrease, you must increase. Masakit yan eh, sa kanila eh. O, ibig mo sabihin, mas magaling kayo kay Brother Branham. Bakit pagka direct akala ko ba may direct dealing ang Diyos sa bride? Ba't kailangan dumaan ng mediator pa? Bakit lalabas si Kristo yan, tapos dito yung bride? Kailangan may gitna? Dadaan mo na kay Brother Branham bago sa'yo? Hindi ko dinidiscuss si Brother Branham, pero dapat alam natin yung headship. Pag ang headship mo si Brother Branham, ay sigurado ka, ligis ka na. Ay, ano ba yung sinabi ni Brother Branham? Yun lang susundin ko. Patay tayo din. Paano yung kay Kristo? Akala ko ba si Kristo ang asawa ng bride? Diba si Brother Branham ang parang pinag-aasawa natin? May gusto mo dito yung seal, dapat napapanahon yan. Sabi dito, who then is a faithful and wise? Daya nyo, kumain na kayo ha. Ayaw ko sana, kaya Whom is Lord that made ruler over His household. Mga kapatid, huwag na natin itinahin. Hindi lang dapat tayo yung dapat maligtas. Hindi lang yung pastor. Buong pamilya mo, dapat iligtas mo. Rugi naman yan kung ikaw lang yung pastor, tapos ikaw lang maligtas, yung mga pamilya mo, ayaw mo iseryon, ayaw mo ituro. Ito linaw mo, mga kapatid. Household yan, hindi yan lang church. Yung household, hindi church lang. Okay. Ito, alam niyo po, masakit ito. Ito yung kinain ni Jan na masakit. Pastor, ba't alam mo yan? Mas magaling ka pa ba sa amin? Sure ako, application sa buhay yan. Hello, mga kapatid. Sino yung nakikipag-sharing sa asawa dito? Ako hindi madalas eh. Debate. Hindi ba sa asawa? Ito na yung application na masakit. Sino ang nagtuturo sa anak ng natututunan nila dito pag uwi sa bahay? Eh, sino daw yan? Householder yan. Yung may-ari ng bahay dapat nagdadala ng pagkain na napapanahon. Hindi lang yan sa church, sa pamilya mo yan, sa asawa mo, sa anak mo, hanggang sa nasasakupan mo yan. Ito hindi ito ayaw itong pakinggan. May isang anti-believer na nag-amen sa akin, Pastor Perty, okay naman yung home ministry, biblical. Okay, bakit tayo mo maniwala? Eh kasi, kung home ministry, dapat husgahan mo na lahat yan. Hindi ba magiging judge naman talaga yung bride? Di ba tayong tanggapin ng home ministry? Sabi dito, yan yung pagkain na napapanahon na dapat dinadala doon sa household. Kapatid, nunulat natin, mata natin. Hindi ito
Hindi to parang sugar-coated preaching. May demonyo tayong kalaban. Hello, nandiyan pa kayo? Amen. Ang kalaban natin, hindi yung kapwa natin believer. Ang kalaban natin, hindi yung kapwa natin ministro na hindi sumasang-ayon sa atin. Ang tunay na kalaban natin, yung demonyo pagkatapos natin umalis dito, pupunta tayo ng bahay. Anong ginagawa ng pamilya mo? Anong ginagawa ng iyong anak? Anong ginagawa ng iyong buong pamilya? Mga kapatid, ang bride, hindi lang yung pastor, hindi lang yung manggagawa. Ang bride, lahat kasama yung pamilya mo. Paano sila magiging seed of eternal life? Paano sila magkakaroon ng seed of eternal life? Kung hindi mo rin ituturo yan. Amen. Take note, sabi kay John, pag kinain mo yung little bird, maghuhula ka ulit. Saan? Sabi dito, wala na daw wala na daw preaching dapat. Ang sabi nila, preaching to the lost na, parang judgment na. May ganyan, may quotation si Brother Branham yan. May sinabi sila, preaching to the lost na ngayon. Parang you judge them na lang. Parang nagsishare ka lang para ma-judge sila ng Lord. Eh, ano yung ministry ng bride? Ano yung sinabi ni Brother Branham na very humble ministry? Ano yung sinabi na doon na you will prophesy? Magpabukas na ako yun. Yung prophesying again, hindi yan dahil mga hampas ka ng mga hampas. Ang prophesying again, unahin mo pamilya mo kasama yung buong kongregasyon. Perfection message yun. Yan yung seventh number. Pastor, bakit alam mo kung kami hindi namin alam? Meron pa bang ibang mensahe aside from the application na tinanggap mo sa propeta at doon sa mga ngayon? Kaya merong behavior overcoming. Hindi katamad sa salita ng Diyos. Hindi katamad mag-devotion. Hindi katamad magturo doon sa asawa mo, sa anak mo, hanggang doon sa nasasakupan mo. Ituturo mo yung tamang attitude. Ano ba yan? Hindi, bro, balik ako doon sa ano. Yung nangahampas na kapwa manggagawa. Ang kalaban natin hindi yung kapwa mong manggagawa. Ang kalaban natin hindi yung gusto tayong relax. Ayaw na tayong mag-compare. Anong kumpara? Kaya tayo umattend ng ministers meeting. Kaya ako pumunta dito, layo ko na, sa tanay ako. Kasi, gusto kong pakinggan yung stand nyo para lumakas ako. Hindi para bakal mo kayo, mali kayo, ako tama. Hindi ba? Sabi nga, and if that evil servant shall say in his heart, my Lord, the Lord is coming. Ito na isa. Take note, parehas sila lingkod ng Diyos. Pero yung isa, evil ang ginagawa. Sabi ni Pastor Roland, may peking palpo. Delikado. Paano natin malaman kung peking palpo dyan? Parehas na seed, dalawa yung seed. Dalawa yung palpo. Paano malaman? Ito may itay dito, discrepancy. Alam niyo po kung ano? Yung ugali. Sabi natin, yung kung ano yung si dapat lalabas yung Character. kung anong character ni Kristo, kung anong ginagin ni Kristo, papasok din sa iyo. Ano ba yun? Sabi ko kay Pastor Tommy, may yan si Jesus. So, at tala and shall begin to smite his fellow servants. Kamang gagawa niya, hinahampas niya. Inaaway niya. Ito na mga kawawa. Hindi pa dadating ang Lord. Ikaw, sinasabi mo, malapit na. Hindi pa. Ayun o, inaaway. And to eat and drink with the drunken. Naglasing na lang. Yung peking fivefold, naghahampas dun sa tunay na fivefold.
Kapatid, yung perfection message na dala-dala ng fivefold, nasa ating lahat yun eh. Ano yung ipapangaral mo para ma-rapture ka? Hindi yan 7 kulog na sasabihin, oh, ligtas ka na. Bumigay mo lang, ligtas na yung anak ko, ligtas na yung asawa ko. Pero wala kang ginagawa sa sarili mo, basta Judas, ipanalangin yan. Ibukin yung espiritu na matigas ang ulo. Oh, come on. Manifestation. Hindi po ito kwentong kutsero lang. Yung pagpunta ng langit, hindi yan yung parang, hayaan mo na, may awa si Lord. Hindi po yung pastor ang haharap para sa inyo. Sasagutin mo lang kasi may kasalanan ka din. Ibig sabihin, mali yung tinuro mo. Pero haharap pa rin yung bawat isa sa atin kay Jesus kung anong ginawa niya sa salita na nahilig niya. Amen. Kasama ba yung asawa at anak ko? Kasama. Eh, ano sasabihin niya? Yung tatay ko po kasi. Puro lang minister's meeting. Hindi kami tinuturuan. Bakit ko sinasabi? Bakit ko ini-emphasize yung family dito? Kasi ang tunay na pamilya ng Diyos, hindi ikaw lang, personal, ikaw lang. Walang maliligtas kung ang galing-galing mong mag-share dito sa harapan. Pero pagdating dun sa mga anak mo, nakakatamad eh. Sino pong tinatamad akbayan yung anak? Anak, alam mo ba, ang ganda ng sharing namin. Sino nagsasabi niyan, anak, alam mo yung pinag-sharing na namin sa Betanda? O walang pakialam? Pag uwi ng bahay, galing sa school, galing sa trabaho, ano ang sinasabi natin sa ating mga anak? Kumain ka na ba? Kumusta yung trabaho mo? Okay lang yan, tuloy mo lang yan. Mga kapatid, ang katotohanan, pwedeng we are in the delusion of evil. Nakakala natin okay lang. This is the reality. Hindi pwedeng ma-rapture ang anak mo. Kung yung tatay ko po kasi pastor eh. Hindi, ligtas na rin po ako. Maling aral yan. Yung claiming, ng end time na claiming, kinopya nila dyan sa mga Mormons yun eh. Hindi mo pwedeng i-claim yan. Sasagutin mo yan sa lahat ng narinig ninyo. Sagutin nyo sa Lord eh. Bawat isa, haharap sa hukuman ng Panginoon. May judgment seat of Christ, may great white throne judgment. Eh, kailan yung judgment seat of Christ? Hindi mo pa narinig, parang bago yan sa Ito George. Okay, nakalagay na. Hindi pwedeng sabihin, si Father Branham nang sasagot sa lahat ng pinangangalan niya. Hindi, kahit Bible, pag dalawa kasi double yung party. Kaya, hindi, may isang pagharap eh. Doon sa mga believer na papasok sa eternal life. May isa namang pagharap doon sa mga hindi ligtas. So kahit ligtas ka, huhukuman ka pa rin. Kaya dito pa lang, magpahukom ka na. E tanong, sino maghuhukom? Ikaw? Ikaw ba maghuhukom sa amin? Eh, bata-bata mo ba? Mas marami pa kaming alam sa iyo. Hindi yung mapatayan eh. Kung tunay ka na lingkod ng Diyos, kaya mong magpakumbaba kahit dun sa bata. Kahit yung sinasabi niya, isablay-sablay, kaya mong pagpakumbaba pagka yung katotohanan yung pinag-uusapan. Eh, sabi dito, yung fellow servant niya, hinampas-hampas niya yung kanya. Sa minister's meeting, ang tunay na kalaban, hindi yung kapwa mo ministers. Kahit iba pa yung silot niya, idihan mo lang muna. Kailangan bereyan ka talaga. Yung bihira, yung pastor, yung masama eh. Hindi yung bereya. Ang masama, yung bihira. Pupunta ng minister's meeting, mangkikriticize ka lang. Wala nang may tuwa. Chismis. Ano na? Ubus na yung revelation. Bakit mo inuhusgan yung kapwa mo? Parehas kayo manggagawa. Hindi magpalakasan kayo. Palakasin mo yung kapatid ko nangihina. Wala na palang may turo. Hindi, mag-sharing kayo ulit. Yung progressive word, hindi po yan ang ubusan ha. At kung ang mensahe na dala mo ay mensahe pa rin ni Brother Branham,
Sabi ni Barbana, magdi-decrease siya kung mag-i-increase. Yung Malakay 4, naibalik na ba talaga yung puso? Ano ba yung puso na ibabalik? Okay, may pinalik si Brother Barnab yung tamang gate. Ewan ko, parang nalito pa nga yung iba dito eh. Ang daming stand ng gate, 5. Baka ba 5? 8 daw. Kala ko 5 lang, eh, 8 na eh. Nagpo-progress. Alin doon sa statement ni Brother Barnab yung tamang gate? Hindi cherry picking na tayo. Ito tama, ito mali. Ito mali, ito tama. Ano ba yung ibalik? Yung serpent seed, no? Na binabakbakan kahit sila Pastor Gabro na yata, binabakbakan yung mensahe ng serpent seed. Eh. Hindi daw sa Diyos yan. Pag kami nagkakausap ng mga iba-ibang denomination, ay, dala naman yung mga ahas. Ayan, ha? Iniisip ko, sino kaya tunay na ahas? Yung sinong discrepancy, yun. Ano ba yung ibalik? Ito yung mahirap eh. Yung claim ng iba. Kala nila, walang mensahe si Brother Barnab. Ito naman yung gusto kong itaas sa problema. Yung 7 seals. Hindi nila yan ipaliwanag. Hindi nila makita yan. Pastor Jason, kung nanonood siya, dapat mayroon ka. Sabi nung, kasi si Pastor Jason gusto niya, may stand bawal isa sa atin. Hindi daw yun nangungopia. Tama naman. Masama ba mangopia? Hindi. Kung Si tama. Brother Barnab, may sinasabi din siya yung collective revelation. Sabi ng iba, si Brother Barnab hindi nangopia. Kung talagang nagbabasa ka ng quotation ng mga booklet ni Brother Barnab, hindi mo sasabihin sa akin yun. At hindi mo pwede hindi nangopia si Brother Barnab. Galing siya sa Lagi, baptism. pwede natin pakita. May quotation si Brother Barnab niya, kahit nga yung babae, tinataas niya eh. Sino yun? Si Aimee St. Paul MacPherson. Isa yung namuna sa Foursquare Pentecostal. Si Aimee St. Paul MacPherson. Isa po yan sa Foursquare, sa Full Gospel. Isa siya doon sa itinataas nilang nauna. Pero hindi kiniklaim ng iba yan. Kaya gusto nila si Brother Barnab infallible. Yung naisauli ni Brother Barnab, may dalawang bagay siyang gagawin. Si Brother Barnab may dalawang bagay na gagawin. To do two things. So, kinopya ko lang si Pastor, dito, evaluation. To do two things. To do two things. Ayan, yan po. Now, this messenger of Malakay 4 and Revelation 10:7 is going to do two things. Ano yung una? Yung Malakay 4, according to Malakay 4, he will turn the hearts of the children to their fathers. Yan yung gagawin. Di ba, diba na? Ito nga, ano nga yung hearts na ginawa niya? Ito po yun, Berean spirit. Huwag kayong mainis sa term na yan. Kasi kung nainis kayo, ano yan? Pag nainis ka dun sa term, pero alam mo naman na ito ay nasa Bible, huwag ka nang magalit dun sa kapatid mo kung paulit-ulit na sinasabi. Bihira daw kasi. Hindi nga binabanggit kasi parang pag binanggit naiinis. Huwag kang mainis. Malay mo, yan pala talaga yung sagot. Eh di hindi ka biriyan kung Kung nainis tinanggal ka. mo, wala. Hindi Diba? naman dahil hindi biblical yan. Tinanggal lang. Gusto mo sa... Ay, dinagyan nyo lang ng N eh. Yung heart na yan, yung pusong mapagpakumbaba sa iba yan. Kahit mayroon siyang daladalang aral, pag nakita niya mas liwanag yung tinuturo mo, tinatanggap niya sa puso niya. Amen. Yung ugali sa kapwa mong manggagawa, huwag mong ipalagay na masigit ka sa kanya lagi. Kasi pag pinalagay niyo po yan, hindi na kayo ibigyan. Bihira na. Bihira na kayo.
Kasi Pastor Dom. So, nagalit yan. Dito po Ay, ako. Brad, ano kami ni Pastor? Sandali ako. Hindi Mahal ako. na mahal ko yan. Pastor, pwede ba ako magsalita? Hindi ako magagalit sa birihan. Ang gusto ko, biblical. Pastor, hindi ikaw sinasabi ko na ganyan. Narinig ko po doon. Hindi lang ikaw yung nagsasabi ng bakit ba yan. Marami, labas pa dito sa Manila. Bakit nagagalit ka dyan? Eh, yung tinuturo na yan, sa Bible nakasulat yan eh. Hindi naman letra por letra, kailangan mabasa mo eh. Eh, nabasa ba yung damit ni Jesus sa tubig? Ese. Saan mababasa, Pastor? Wala. Eh, ba't mabasa ba? Mabasa, di ba? Nabautismuhan siya, hinubog-liwa. Yun nga, pero hindi mo mababasa letra yan eh. Kaya nga, pero nabautismuhan. Yung muna Katulad na ng Berea na hindi mo mabasa yung letra, pero nasa Biblia yung unawa. Mahal ko yan si Pastor eh. Okay, salamat po. Nung ako yung people, ito tinatanong ko talaga ang matanong. Ako'y tagabasa. Pagka si Pastor nagbabible study sa Kakalog, ipinapapaliwanag mo yung January mo na. Hindi ko alam paliwanag eh. Kaya kung wala sila, Pastor Roland, Pastor Brownie, so yan sila Pastor Nito, wala, si Pastor Romy, wala ako dito ngayon. Si pinili ka eh. Paano ka mawawa? Shit ka raw, shit. Good shit. Anong klaseng puso ko yan? Pusong mapagpakumbaba. Pusong kayang tumanggap kahit may pride siya. Lahat tayo, lahat ng manggagawa may pride. Hello. Lalo na kung marami na baptize. Lalo na kung matagal yan sa ministry. Dapat. Pero dapat, sabi ni Kristo, maging katulad ng bata. Yung bata, ano ba yan? Hindi yung kaya magpatuloy. Kapatid, naibalik na ba yung puso ng mga anak sa mga anak? Di ba? Hindi pa. Ayaw mo Anong puso yan? Hindi pa nagkakaisa. Till we all come in the unity of the faith. Dapat isa lang Doctrine na pala. yun. Pagkakilala kay Jesus Christ yun. Bakit ang entay? Merong 4 na level. Pagka nagkakita-kita ako, nakaportuner ako. So, ikaw, nakamotor ka lang. Doon ka sa bandang dulo. Ini-expose ko yun kasi bakit? Pagka walang sasakyan, ay doon sa pinakadulo. Sino yung mga yun? Sige, ayaw yan. Yung mga naka-raptor. Oh, come on. Mga kapatid, bakit may ganyang klase espiritu? Espiritu yan, nakabaligtaran ng Berea. Anong klaseng Nicolahita yan? Nicolahita sa sariling nasasakupan. Pagka, subukan mo. Mabuti nga si Pastor, nandito, nakasama natin. Ay, brother. Sorry, brother. Kasi most of the night, yung ibang mga manggagawa, hindi ay allergic pumunta dito. Bakit? Ibihira. Yan daw eh. Allergic pag si Father Francis nandito, magsishare. Mababalik sila. Anong mali? Hindi mali. Tao rin yan. Kung hindi nasakayon sa tinuturo ko, tinuturo ng bawat isa, huwag mong itami. Ito lang yung gusto kong pakinggan. Ito ayaw ko to. May sabi doon si Pablo eh. Filipos chapter 2. Yung let this mind be in you. Walang tangian sa isa't isa. Pwede, Pwede Joshua, Tagalog natin. Tagalog. Gusto ko 2-5. basahin ito mga kapatid. Hindi Sige po po, ako 2-5. politiko, hindi ako mas magaling sa inyo. 2-5. Hindi ko tinuturing na magaling ako sa inyo. Sabi niya dito, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo na ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay isa-isa sa iba't iba. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din. Yung pagpapakumbaba na meron si Jesus, never niyang sinabi yung nangangaral na labas sa atin, mga sa demonyo yan. Pag hindi mo kalmo po, tutuloy mong sa demonyo. Bakit?
Kulto daw, aral ng tao. Huwag mong sabihin yan, kapatid. Kasi bakit? Hindi nasa iyo ang Espiritu ni Kristo. Kasi si Kristo hindi nagtatangi. Huwag mong ituin sa sarili mo, higit ka dyan. Marami akong nabautisman, masikip ako sa iyo. Ang dami kong na-convert. May sasakyan pa ako, 3, 4, 5. Ang lawak pa ng ministry ko hanggang sa abroad pa. Mga kapatid, hindi yan ang sisingilin ni Jesus. Hindi yan yung basihan. Ang sisingilin sa iyo, ginawa mo sa salita. Kasama yun. Uy Lord, ang dami kong Parang yung mayaman. ano sa ibang bansa. Parang yung mayaman na binata. Wala pa mga minute. Sinabi na niya yung restore hearts, di ba? Yeah. Babalik yung Yeah, pagkabalian wala na tayong wala. wala. Back to the word ni Berian. Hindi pinangin ni Barbara. Pero, tayo na yung dapat makaunawa niyan. Kasi tinuturo niya na at ugali, yun yung pagkabalian. Yan ang dinapansin ng iba. Ang ginawa nila dito sa restore hearts, parang mga doktrina to. So, ang kailangan makita niyo yung master key. Hindi to doktrina eh. Ito yung dapat mong attitude. Okay? Dito tayo sa number 2. Itong, ganun, ito yung doktrina rin. Parang lahat ng paliwanag niya, doktrina. So, unawa nila dyan. We will reveal the mysteries. O, ito spoken word na natin. Ito. Ito. Paano na-reveal ang mysteries sa atin sa pangkita ng propeta? Ito, dalawa. Tinuro niya yung pagkabalayan. Number 1 yan ha. Number 2, may binuksan siyang paksa na susundan natin. It doesn't mean lahat ng paliwanag na letra per letra. Walang kopyang-kopyang parot na paliwanag. Binigyan ka ng, binuksan ka ng pinto, pumasok ka sa pinto. Yung gagamitin mo yung pagkabalayan na spirito na yan, para lalo pang i-reveal ng Diyos nyo sa iyo yung spoken word. Hindi lang kay Barbara ang spoken word, pati sa iyo. So, didirekta ang Diyos sa iyo. Konti na lang po ito. Konti na lang. Yung gusto ko sabihin. So, hindi nga sinabi ni Barbara yung Berian na third. Gusto wag ka muna mo eh. May Bible study pa. Pamel ba? Wala. Ako sa'yo, nagtatanong eh. Hindi, actually, lagi ako nasa tanay, hindi ako nakakababa lagi. Namundok na kami. Kaso, hindi ako makababa. Ang layo, isang oras at kalahati. So, ang layo. So, hindi nga binanggit ni Brother Branham niya. Pero, si Brother Branham, hindi sarado. Never siyang nagtangi ng kahit na sino. Si Brother Branham, sabi niya lagi, di ba? Hinang 3 times sa pulpit na kaya taas yung Bible. Get back to the word. Lagi niya gustong sabihin, bumalik doon sa original. Ano ba yung original? Yung sa Ephesians. Na ano, na walang boundary. Gusto niya yung pure word. Yung may fellowship. Lahat Pure heart. Christian. Yung restored heart, na-restore na ba? Ang tanong sa akin, restore pa rin. Kasi, hindi pa yan, kaya wala pa tayong unity of the faith. Yeah. Bakit? Yung magkakaiba pa nga, may boundaries kasi. Ang boundaries, sino may gusto ng boundaries? Sa Diyos eh. System. Ang gusto niya, pagkabahagi yung bride, linalagay sa puso ng tao, sasarado yung isip niya dun sa kapwa ng tao. Nagiging personalan. Na dapat hindi personalan. Kung magsisharing dito, hindi abot yung isa, abutin mo muna. O sige, susunod sharing tayo ulit. Ang sarap po kayang mag-fellowship. Kahit magkakaiba ng stand, bakbaka ng kaunti, kasama yan eh. No? Kasi pag nasa ministers meeting, hindi nga mararamdamin dapat. Di ba sabi ni Pastor Roland kanina, hindi na dito yung baby ministry. Tapos pag nakanti ka, parang baby. Iiyak. Hindi lang yan para sa atin ha. Para sa lahat yan. Pag nakanti ka na, hindi ka na pagbigyan, huwag kang maging baby. Hindi ka na bata. You are full matured man na kaya mo magpakumbaba. Restore na ba? Hindi pa, konti pa lang. Rene-restore until now. Last na talata yung Ephesians chapter 4. Hindi ka na. Present ka. Yung ano yan tayo? Sa 11 muna.
Mga kapatid, yung fivefold na to, may issue pa to, isa pang issue to. Sa isang church ba, dapat 5 talaga yung gumagana sa iyo. No, isa pang issue mo. Pag wala daw, pag hindi daw kompleto yung 5, hindi tunay na fivefold. Grabe, no? At pag 5, dapat daw 5 sa isang church. Yung isa, wala nang propeta raw. Ang problema dito, sinong apostol? Sinong propeta ngayon? Tapos pag nagpropeta ka, ako propeta, hindi ka, sinungaling ka. False prophet, hindi ka. Si Brother Freddy, huwag dito rin na false prophet. Yung propeta yun eh. Yung gift niya. Wala dyan si Brother Freddy. Alam mo, John, nagot ako. Nag-live siya, nabili. Sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay, hindi sa ikababahama. 14, hanggang sa abutin, hanggang, ibig sabihin, talagang may aabot talaga tayo doon eh. May unity of the faith. Ang tanong, pare-pares ba ng unawa? Hindi. Ano ang aabutin natin? Yung puso. Anong klaseng puso na kaya mong pagbigay ng kapatid? Pero hindi mo siya pinibailing. Sinasabi mo yung, hindi mo tinatago yung sharing mo. Hindi ka nagdodouble ano, parang natatakot ka i-share yung katotohanan sa kapatid. Sabihin mo na diretso na yung key, master key na kaligtasan pagkabereya. Huwag ka matakot. Malay mo, mabuksan yung kapatid. Tama ka bro ah. Kaya, mga kapatid, bihira lang po ako mag-share. Hindi ko nakakababa madalas. Gusto ko lagi Sunday sana. Pilitin namin. Pero kami, hindi namin alam lahat. Hindi namin kaya pa lahat. Hindi ko kaya yung nagawa ng mga pastors na nandito. So dito, nakasama ko yun. Young people pa lang ako, nasa Quezon. Matindi yung mga pinagdaanan ng mga pastor na yan. Hindi yan pipitsugin, pastor. Narinig ko kasi kanina, yung mga manggagawa sa Seven Church Ages, aside po, mga pipitsugin, hindi po yan pipitsugin. Walang ilaw. Nag-stay tuloy si Pastor Domi. Ulitin ko, ang mga manggagawa ng Diyos, hindi pipitsugin. Amen. Bigay ko na kayo, Pastor Madela. Binigay nga buhay eh.